Itong babaeng ito habang naliligo ay inilabas niya ang kanyang mata para mahugasan niya itong mabuti. Ang malansang amoy ng dugo ay umaakit sa pusa, pero hindi niya pinansin. Biglang naging babae ang pusa, at nang ilagay ng ibang babae ang kanyang mga mata sa kahon. Pagkatapos ay pumunta sa likod niya ang babaeng pusa at inagaw ang kanyang eyeball. Paano niya naibalik ang kanyang paningin? Pagkatapos niyang linisin ang eye socket at ihanda ang pagkakabit ng eyeball. Then after a while of searching, she realized it was lost at galit na galit siyang sumigaw ng malakas. Tuwang-tuwa ang Catwoman sa kanyang mga mata. Alam din ng dalaga na kinuha ito ng Catwoman. Kaya binigyan ko siya ng 3 segundo para ibalik ito. Kung hindi, siya ay parurusahan. Hindi natatakot si Catwoman dahil hawak niya ang eyeballs. Kung magaling ka, gawin mo. Binyantaan pa rin niya si Catwoman kahit walang eyeballs. At nagsimula na siyang mangasar. Nang makita siyang nadapa at nahulog sa sakit, naging interesado si Muno. Ang babae ay parang ahas na walang ulo. Kaya hindi niya nakayanan ng Catwoman. Mahirap bang maging bulag? Kinuha ni Catwoman ang eyeballs at umalis, naiwan ang babae. Pinuksan niya ang walang laman na mga mata. Nangako siya na babayaran niya ng mahal si Catwoman. Nawala na ang mata ni Mina kaya naka-sunglasses na lang siya. At gusto ni Muno na mawala ang kanyang mukha, kaya iniunat niya ang kanyang mga binti at pinadapa siya. Pagkatapos ay lumapit siya upang aliwin siya at tinulungan siyang tumayo. Ayaw mabulag ni Mina, kaya pinagbantaan niya ang kanyang biyenan na tutulungan siyang mahanap muli ang kanyang mga mata. Nagsindi ng sigarilyo ang kanyang biyenan at pinasok ang silid ni Muno. At wala siyang mapagtataguan, pero hindi pa rin siya sumuko. Nasaksihan ito ng biyenan ni Mina ng sarili niyang mga mata. Inilagay ni Catwoman ang kanyang eyeball sa chandelier, pero nang dalhin niya si Mina sa pinagtataguan. Pagkatapos ay natuklasan niya na siya ay niloko ng Catwoman. Mayroong hindi mabilang na mga chandelier sa silid. At sinubukan siyang hanapin ng biyenan ni Mina. Nakita ang aking biyenan na naghahanap. Bumalik si Mina sa kanyang silid at gumamit ng mahika para ipatawag ang Demon Spider. At kontrolado ni Mina, kaya si Yoren ay ganap na tapat sa kanya. Ibinigay ni Mina ang gawain sa Demon Spider. Matalas kasi ang senses niya. Lumilitaw ang Spider Demon bilang nakababatang kapatid ni Mina. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagmamasid. Sa wakas ay natagpuan niya ang eyeball sa itaas ng chandelier. Ang Demon Spider ay bumalik sa kanyang tunay na anyo. Inilabas nito ang sutla nito upang kunin ang mga eyeballs at naging ganap na gagamba. Niisip ng Catwoman na naitago niya ito ng perpekto. Tapos may nakita siyang gagamba sa kisame. Sa sandaling ito, napagtanto ng Catwoman na ito ay ang alagang gagamba ni Mina. Nakita ng Catwoman ang Demon Spider na gumagapang patungo sa chandelier at natanto ang kanyang layunin. Hindi hinahayaan ng Catwoman na magtagumpay ang Demon Spider. Nag-transform siya sa anyo ng pusa sa isang asul na liwanag. Gumapang ang Spider Demon papunta sa chandelier. At naghihintay na dito si Cat Lady. Tinataboy niya ang kalaban. Ginagamit ng Catwoman ang kanyang mga kuko sa pag-atake. Ngunit ang pag-ataking ito ay hindi gumagawa ng sapat na pinsala. Kaya hindi ito makakapasok sa makapal na baluti ng Demon Spider. Ang laban na ito ay umakit sa mga tao sa ibaba. At ang isang binti ni Catwoman ay naipit. Ngunit pinigilan ni Catwoman ang Demon Spider mula sa pagkuha ng eyeball. Ngunit gumamit siya ng seda upang protektahan ang kanyang mga eyeballs at umalis sa lugar na ito. Natuwa agad si Mina. Nilagay niya ulit ito sa eye socket niya. Sa wakas ay naibalik na niya ang kanyang ilaw. At naghahanda siya para sa epikong paghihiganti. Gustong maghiganti ni Mina kay Catwoman, kaya alam niyang huwag makipaglaro sa apoy. Pinupuri ni Mina ang Spider Demon. Ginamit niya ang kanyang wand para kunin ito sa loob. Sa ngayon, gusto ni Mina na maghiganti sa Catwoman. At ngayon ang kanyang malaking araw. Inayos ni Mina na may magdadala ng turmeric sa Muno. At sinabi niya na ito ay isang pamamaraan bago ang araw ng kasal. Kahit na ayaw niya, hindi makatanggi si Muno. At nilagyan ng turmeric sa mukha ni Ate Mina. Kaagad, ipinakita ni Catwoman ang kanyang tunay na mukha. At hindi niya inaasahan na totoo pala ang sinabi ng ate niya. Matapos makita ang totoong mukha ni Catwoman. Pagkatapos ay tumakbo siya para sabihin sa nobyo ang balita. Nagalit si Catwoman at gustong umatake. Pero hindi niya pwedeng ipaalam sa magiging asawa niya na halimaw siya. Agad siyang hamarang sa dinadaanan ni Ana. At ginamit ang kanyang mga kuko upang kontrolin siya. Ginamit ni Ana ang lahat ng kanyang lakas para makatakas. Ngunit hinawakan ni Catwoman ang kanyang binti. Kaya't nagpakawala siya ng malakas na sipa at tumakas. Nang makita niya ang nobyo, malakas na tumawag ng saklolo si Ana. Ngunit siya ay pinatahimik ng Catwoman. Ngunit paano magkakaroon ng lakas ang isang pusa na kontrolin ng isang tao? Humiwalay si Ana at tumakbo palayo. Nang sabihin na niya ang totoo sa nobyo. Tapos biglang parang may nakaharang sa lalamunan niya. Sa isang kagipitan, kumuha siya ng papel at panulat upang ipakita na ang nobya ay si Muno. Pero hindi naniwala ang nobyo. Akala niya ay dahil nagseselo si Ana sa nobya. Sa pagkakataong ito, nagpakita si Mina at gumamit ng panyo para takpan ang ilong ng nobyo. Nawalan siya ng malay at nahimatay sa kama. Tinapak ni Mina ang likod ng kapatid.
Noon lang nakapagsuka si Ana ng cotton ball bago siya makapagsalita.